Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace. For truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Find Old Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand, beyond headlines, we proudly stand. Mayong kadlawon, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, as the case may be, magagadlang sa takna og dapit nga kita mabati og makita nining atong sinimana nga press briefing or media forum sa Philippine Press Club Cebu Chapter nga gipanguluhan ni Juninho Padilla. Pitsa 14 karon sa Nobyembre 2025 ug niata manukad sa Misio Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel, Dakbayan sa Sugbo. Ako ang inyong forum moderator, Sam Costanilla. Karong higayuna nining atong forum, duhanig ang atong mga guests o pulos mga mainungdanon ang issues nga atong pagatukion karon. Live kita sa Cebu Catholic Television Network, CCTN Channel 47 o hook up sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM based in Balamban. O ato din pong mustahon atong kauban nga si Sir Roel Ponce Cabanyero. Ang atong mga guests karon mao ni siya ang barangay kapitan sa Busay ning Dakbayan sa Sugbo, Kapitan Yudi Sanchez. O ang ikaduha mao ang atong laing higala si Engineer Carlo Haka. Nini higayon na ato ng pangayuan sa pasyonang pamahayag ang atong duha ka mga dinapit, opening statements, sa dili pa ang Q&A. Samtang ato sab nga gipaabot ang atong uban nga mga kauban sa Philippine Press Club Cebu Chapter nga mahidangat dinhi. Unahon na to si Kapitan Yudi Sanchez. Daghang salamat Sam og sa ato ang mga kaubanan. Niya of course ang akong kauban po si Carlo Aka. Kaninyong tanan may buntag niya. Salamat sa inyong pag-imbitar na rin ako. Labi na sa ato ang mga kaubanan sa Philippine Press Club Cebu Chapter. Din ako sa di man kay ko kuan nga nahibaw man sad ko sa
dagan sa mga sakop sa prensa o sa media tungod kay once upon a time nasakop na sa media. May buntag na daw. Tinood ni si Kapitan Yudi, ma'am na gingon kap nga once a media man, always a media man. So samtang busy tuod ka sa imong katungdanan isip amahan sa barangay, busay apan naakabaw ko naglatay-latay gyapon sa imong kaugatan ang dugo sa pagka-media man. Structural engineer kini siya o kunya doon na tayo daghan nga masayran mahitungod sa labi na nining massive flooding nga hitabo karon unsa kay maayo. Atong paminahon sa iyang pasyunang pamahayag si Engineer Carlo Haka. Good morning Sam and good morning sa tanang nagtanaw na to. Dagang salamat sa invitation. Nag-PUD akong kauban rin. So, bago pa kita naigo sa recent flooding sa Typhoon Tino. So many questions. So many people are angry. So, we need to brainstorm sa ideas and the questions needs to be answered. So, from Mananga River, Guadalupe, Liloan, Butuanon River, Kutkot, Losaran, Binalio, even ang other side of the island, Balamban, Baha, Asturias. So, hopefully atong matubag ang ubang pangutana sa mga concern angry Cebuanos. Yes. Sakto gyud kay na Engineer Carlo. Okay. Samtang atong pabuto na atong kaubanan, ako'y una mangutana. Okay, ako may moderator. Una pangutanan ako address to Engineer Carlo Haka. Doon ay ang uban engineer mingon nga kining flooding dinhi sa Sugbo is not just a failure of engineering but also a failure in planning. Unsa imong ikasulti, tinuod ba na? Partly siguro mga 80%. It's a failure of planning. Yes, correct. And global. And a failure of protecting the watershed. For this past few years, ang gradual kayo atong urbanization. Murag nagkamang niya, nikalit lag kusog. But environment was relentless to us during the typhoon. So daghan kayong timberland, protected area, converted into A&D. Siguro si Kapiodik kibaw naana siya dito, siya kapitan dito sa taas. Daghan kayong mga kahoy, nangawa ng mga kahoy. In fact, sa research sa nakoy facts, nag-notes mo ko da nag-research ko. Ang San Carlos nag-research na sila research during 1993 to 2019. Dramatic shift kayo ang vegetated landscape to build up urban area. Laliman ka ang watershed sa una is ang vegetated landscape is 72.9%. Pag 2019 it's only 10.4%. Grabe kayo ang reduction. Unya sa to pa, pero doon na moingon mo sagon na silang uban na engineer nga mao man gud ni ang price of development kay og dili kuno ta mag-develop way mga bag-ong building sa guban pa mabiya ta sa kining economic progress. Motuhukan yan na? Ang progress and ang development siguro yes na ana, but we need to be responsible. Kay who will suffer and who will ang mga developer mo yes mo profit sila, but the poor people will suffer. Pareha anang na katong sa Talisay mga loan biya ng mga balaya, mga sakinan kinabuhi. So basically dead bodies on the streets after the typhoon, but there's no single plunder being filed. Bisag filean lang case wa pa until now, puro salida mao lagi. O nya doon ay press con gahapon ba to si President BBM ingon siya nga doon na gyud kuno yung mga priso, di gyud kuno sila magsaulog og Merry Christmas before Christmas kuno.
I do not know kung tinuod ba na. Anyway, mutapon ko nga rin ni Kapitan Yudi. Sanglit to aman mo sa Bukid Kap. O niya, nining massive kayong uwan nga sunod-sunod pila kadlaw. Tuarba mo sa taas nga bahin. Unsay kahimtang, unsay sitwasyon dito? Ang dito sa amo ginoon, way baha kayo sa mua kay bukid man. Kay kung magbaha man gani may dito sa bukid, kanang lahog area dagat na. Ito ang mga tos babaw nga kuan. But tinuod na kung katong bitaw nga kuan kanang urban na planning and development ba. Tinuod atong balansihon ang development ug ang ato ang kinayahan. Unfortunately, wa kay natong mabalanse tungod kay doon natin daghang mga kahoy kaniadto ipamutol lang o gani ang ubang mga lugar karon iskwatan lang. So why development nga nahitabo kay nangaputol naman dito kahoy na to dito wa na upaw na kayo ang kabukiran because of housing subdivision tungod sa uban nga mga development nga di bitaw ka ng may tato ka ng development nga mo self liquidate ba nga nana bitaw nga makakuan pero wa nya doon ay mga tree planting nga gipanghimo ngadto sa babaw pero usahay di may kasabot og invisible trees ba ni ilang gipananom kay di man namo makita. It's high time bitaw nga atong ibalik yun ang tree planting ngadto sa mga bukid-bukid aron di niwe kay kami magununta ang sa bukid kami magtay stopper sa tubig paingon diri sa ubos pero tanawon nimo ang amto mga kahoy germelina na lang gagmay kay gamot o kani mga lubi na lang gagmay kayo mga dali ra kayo mga maanod ang katong mga tipulo gani namo dito kaniadto wana lang katong mga akasya nga tagpila ka years na o pila na ka kuan dekada nga naa diha ang uban kuan na gipamutol na paingon nga to sa Trans Central Highway. Ang problema tungod manggod kay adunay tree planting activities mga civic clubs for example mga tulungaan apan human ana igo ra pagpananom dili gani balikon human pila ka semana buwan dito aron susihon kung mitubo ba kay ngoban nga tree planting manggod di man sincero compliance lang compliance or lang activity lang bitaw nga kuan pero og i-comply gyud nato pagayo nindot kay sanan nga ang katong mga area doon na si uban nga mga private landowner nga di siya gusto nga mapatamnan ng ilahang bakante nga mga kwanso. Yes. So mo na nga doon ang yung mga balaod nga magpugos gud ani nila whether they like it or not ato yung tamnan bintas tanto nga pa nila magamit. Mao gyud. Mobalik ko ni Engineer Carlo. Ang dakbayan sa Sugbo o ang dakbayan sa Mandawi doon ay tuyo mag-joining efforts kuno sila aron pagsanta o pagpasiugdag usa ka program aron dili na mahitabo ang massive flooding nining duha ka dakbayan. Sa kung pangayuan ka og sugyot engineer unsay maayo untang buhaton ining duha ka dakbayan aron mahinayon gyud na nga ma-mitigated ang kining flooding kay daghan ba to ng labay mga mayor ng labay ng mga mayor sigig laraw, sigig pahibaw nga kinahanglan nga ang dakbayan sa Sugbo ug Mandawi magtinabangay aron pagsumpo og flooding. Karon bag-o na ang mga mayor nining duha ka dakbayan. Kung ikay pangayo og sugyot unsa kay maayo? Prangka istorya dili madas sa duha ka syudad. Kay ang Cebu province gamay kayo ta and we share only one timberland, one protected area naas babaw Pusay. Iniglabang na to Balamba na, Asturias na. This should be ang comprehensive ang land use. This should be provincial gid. Dapat Kapitolyo will take charge. The entire province gyud. To the entire province. Kay when you say urban planning, daghan kay na siya og factors. Commercial, residential, agricultural. Like for example, naman tayo, eksakto na agad tayo mga detention tank. So, on a dry season, pwede man na i-pump out dito sa mga agricultural areas. Magamit man na siya. So, when you say, it's still a band-aid solution kung Mandawi o Cebu lang. It will not solve the problem. Bitaw da ito, no? Muna atong hagiton ang entire province of Cebu, sumasi mo gisugyot,
nga kinahanglan gyud comprehensive step aron pagsanta sa baha. Kailangan tibuok lalawigan, dili kay duha lang kadakbayan. Kay nya, how about diri sa Lapu-Lapu unsa man sa ilang mahimo nga kuan man na kining separate na ra ba na siya sa province of Cebu? Ug sabton politically ba? Yes, but they can also, ang Lapu-Lapu mas unang masulbad kay we cannot see rivers man dia. So butang tag mga green spaces. Ang problema manggod sa atong naman tayo balaod no sa subdivision PD 957. Subdivision decree. The problem with the PD 957, 30% ang open space gi-require, but including the road right of way. So ang mahabilin na lang sa imong mga tanong open space 8%. So dili masulbad og dali, but we need to do something for the future generation nga dili kita i-blame. Okay. Akong pahinomdom nga padayon gihapon mo nga nagtan-aw sa atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu chapter dinhi sa Raja Park Hotel. Mo tapon kog balik nga rin ni Kapitan Yodi. Isyu ta sa mahitungod sa Barangay Cup. First and foremost, kumusta day tuod ang atong kahimtang sa Kahusay ug Kalinaw o specifically on the issue of the anti-drug drive nga imong gipasiugdahan? Salamat. Peace and order. O na komedya dito sa amo nga nindot among peace and orders busay because we kill people peacefully and bury them orderly. So muna na peace and order. Anyway, kanang problema na mo sa drugas, problema man na sa tanan. Hantod karon napaghihapon may problema na, but ang kuan lang na reduce lang namo kay doon naman sa migi pangdakop. Ya doon aktibo man sa mo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council kon kining badak with the PDEA, with the CIDG, Mabulo Police Station o niya mga barangay tanos ug uban pa nga mga sektor. Doon naman may monthly assessment of meeting labot nining kuan kaning sa drugas na to. Pero usahay ang katong mga drugas na mag-patsisyon paningkamot mi nga di gyud sila ka-patsisyon di along the road. Kay vulnerable man gud kayo nga itong mga kabataan nga matintal dayon. Na usahay dunay mag-patsisyon ato mo lugot layo. Okay, di man kamo pabadlong magwat lamig magano sa mga matay. O basta kay ato mo lagot ayo lang kay mo dinhi pagkuan. Pero naabtan jud sila sa mga pulis namin dakpan gano halos every week do namin madakpan. Pero for the past 3 months halos every week do namin madakpan. Usa nga to sa duha ka buok nga mga ginagmay gud nga mga pushers o naalay mga 5 ka pakete makuha na mo. The other night nakakuha mi og mga worth 100,000 nga shabu o na dakpan po nato sa PDEA. Kaya so far, aktibo man sa ubang mga agency na to. So, kanang ilang giingon nga panay ubang mga barangays nga drug cleared dili na tinuod. Actually, ang pasabot nga nagon sa drug cleared, ang pasabot sa drug cleared dili na pasabot nga wa na gyud drugas or drug free lain sa or wa na sa nang pasabot nga way bayad ang drugas no nga kuan na. Ang pasabot niya na nga kuan drug cleared. Doon na mi isubmit nga mga lista sa mga drug addicts dito. Okay. O niya, i-evaluate na nga to sa COSAP or sa PNP National Police kani mga drug addicts yun sila. So kinahanglan nga amo na silang maluwas. So naay mga testing sa drug test nila nga wa na gani sila mga negative na niya, ang atong mga lista na mo negative na tanan mo na ipasabot nga i-declare mi og drug free. Drug free, pero ako wa kay ko mo interest na kay lain man jud kay connotation gud og moingon ka drug free kay di man jud ko ka pa drug free gyud o kanang drug free gyud ba nga general gyud na to nga pagtan-aw bitaw sa pagsabot di jud ta maka drug free, pero naay kuan na criteria sila nga ilang gihimo nga katong mga gipang submit katong mga nadakpan kinahanglan nga mabalik to na mo sa komunidad ug free na to sila sa drugas. Kato mo sila gideklaran nga drug free. Kaya uban ra ba mo komedya ba mo tiaw ba pag-ingon nga mayong ganitag drug free sa ato pa libre ang drugas. Wana. Dili na mo ibot pasabot.
Wapito nang usahay magmutaas ang inflation, engineer. Ang inflation rate ba? Magbagulbol ang ubang mga adiksos, taas na siya ng druga sa ni. Kung yung problema yun ta na yun. Ang problema sa inflation rate nga taas, ang uban problema kay musaka ang bugas. Sila na problema kay mutaas po kuno ang presyo sa drugas. Muna dia. By the way, we acknowledge also sa atong laing kauban, John Santa Cruz, nga mo'y atong floor director, nining atong sinimana nga open forum. Okay, ang atong ubang mga kauban sa media are on their way, na langan laggamay, apan, but we are live, gihapon, sa CCTN Channel 47 o sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM. Mo balik ko nga rin ni Engineer Carlo. Engineer, mahitungod ni ining ilang giingon nga ang massive flooding masumpo lang kung ang disiplina sa mga tao, kung ang mga tao disiplinado unta, di patakaglabay sa ilang mga like empty bottles of mineral water diya sa atong saingan ini nga makatalop sa mga imbornal. Makatabang baguna ang maong kampanya o mas dako pa unta nga lakang ang pagabuhaton? Kanang istorya no, murag dili ko agree ana. Kay basically ang Cebuanos medyo na disiplina naman taron compare sa una. Ang nanglutaw ron karong buhaa sakyanan man, di man basura. Bitaw da. Oh. Pila ra may quantity anang mga if they think baka nang kanal og estero mosulbad na sa ato nga volume nga tubig dili. Sayop. Oh, definitely ang atong open space lost its sponge capacity as an environment. Wa na giti kahoy, wa na gi mo pugong. Wa magud sila kasabot nga lahi na ang water runoff sa uwan. Lahi na ang rain collection. Lahi na ang water seepage. Nay developer das Guadalupe wa kasabot ana nya dako kaniya development. Oh, kana no? Tuod. I don't expect him to understand kay kabago ambot ni sod ba na siya environmental science nga klase sa engineering pero I know his capacity. Wa sila kasabot na may lang kay sila mamaligya. Kana usa sada may tingali nga ang kining unsa may proper government agency nga maoy mo issue sa permit before any development can be undertaken. Ang kining DNR is one, di ba? DNR, o sa pa, ang kining home development authority, Urban Poor, yung nana. Now, dako kay ng bisag dili na to ingan lang, dako kay ng development din ha, dapita. O niya, na controversial gani, kay ang tag-iya na usaman ka personality sa himo ning mananaog sa usa ka TV show. O kunya kining hilom gyud siya, wa gyapon siya reaction may tungod nini. So unsa may imo ikatambag ngadto Engineer Carlo sa budding or interested buyers of units nga naibog ba tan-out kita kasulagway nindot kay tan-aon murag rice terraces apan sa wa pa mahinayak unsa may imo ikatambag ngadto nila? Siguro listen ko I'm not in the place to suggest no pero they should think about the environment and what's happening right now. Grabe kay clamor ba niya. Definitely Cebuanos are very angry. They are very ang trauma nga preganiha ka na muwan. Magpakugang-kugangan ka oy. Tinuod. Oh, mo dag-on pa lang gani. Samot nagsilingan ka nga sa subdivision ha. Nga during pag Tino, I think it was 6 feet or more than. Ang Guadalupe River wala ni overflow ha. Ang iyang development may ni overflow. May nidagan dito taas man na nidagan sa mga neighboring barangays. So daghan manggug kayong in the first place nganong gitugta na pag EIA, that's environmental impact assessment. Nganong gitugtan sa DNR nga ma-construct na nga subdivision ang project. Kana, that's a very from 700 trees. Sus, no? Ang habilin 11 na lang. 700 plus trees.
perting pamutol gyud hinoon. Grabe gyud kayo. Ya, ang water seepage wala na, lahi ang kapasidad sa kahoy ug lahi ang retention sa yuta. Bisan pag unsa na kadako. But then again, napagilapsa sa mga balaod, mga kinahanglan pang punan. Like pinang open space na to. Madto ka og other countries like Hong Kong. Ilang open space required is 71%. Singapore is 40%. That's excluding the road right of way. Bitaw sa sulapad gyud kayo. Oh. So nya, come to think of it, atong island is very small. Inigdunggo ani mo spare, mosaka kag lahog bosay inignaog nimo, balamban dagat na sad. Bitaw no. Di mas may tingali nga hingosgan sa national government, dili kay local lamang, dili kay provincial lamang, kun dili tibuok nasod gyud unta massive tree planting. Ibalik gyud unta na. Massive tree planting should be a national program. Yun na pa. Unsay national language Pilipinas to kap? Filipino, Tagalog, Filipino, no? Bisaya. Sa Malaysia, Bahasa Malaysia ang ilang national language. Bahasa. Word nga bahasa. Sa Brunei, Bahasa Melayu ilang national language. Sa Indonesia, Bahasa Indonesia ilang national language. Sa Pilipinas, Bahasa Pilipinas ang national problem. Mo na. Sam, naalam ko Sige, Kap. puno. Tinood man na ngayon din ni Carlo nga. Ang kaning wingon nila nga, basura nga gilabay sa kanal, mga estiros. Okay? Ato na ito mabasol. Mamay lang gibasol karon sa national government. Tinood. Pero para nako, diversion lang ng ilaha nga pagbasol nga to sa mga tao nga nanglabay og basura sa mga kanal. Okay? Mga estiros. Pero actually, ang wa nila basula, ang katong yung mga engineer, mga DPWH, mga congressman nga nangawat sa kwarta sa ato ang flood control project. Now, kaduha, lahi kayo ang volume sa uwan karon o ang volume sa uwan kaniadto. Mao gyud. Kaniadto atong basulon atong mga tao nga kamo pataka lang mo labay sa basura. Tinod man sa gyud kay di man gyud may patakag labay. Mo ni nakaingon sa baha nato dinhi. Yes. Pero ang baha kaniadto taga Kiting lang. Tinod. Atong basulon nato ang kuan, ang basulon nato ang mga tao. Pero karon dili na taga Kiting, lapaw na sa balay gani, lapaw na sa auto mo tong ingon ni Engineer Carlo, tinod na mga auto na may nga nang lutaw dili na mga bottled water di na o tumpi-tumpion na. Pero tanaw nimo ba nga grabe na ang volume sa kuan kanang uwan sa mga atong dawat. Less than an hour, in 30 minutes lang kulon baha dayon. Tinod. Tinod na. Daan ba dayon kulon? So tinod nga tungod kay una murag gitistingan gyud nato ang kinaiyahan. Wa na giguba nato ang atong kuan dito sa bukid. Wa na kayo'y pugong sa kuan. So, kanang ingon nila nga karon nga mga tao mo'y mabasol tungod kay taka og labay sa kuan. Well, partly pero karon ang pan mabasol ana kay dito ko lusaran gahapon. To daghanang mga diki ngadto nga nangaguba. Sustiyaw mo. Nya mo to dako kayo actually og in terms of damage yun sa mga balay ang lusaran mo ay pinaka grabe sa ako nakita. Of course, daghan nga matay diri sa may bakayan. Dakuan. Pero kato yun ang dako kayo ang dili na gud nila sapa sa una karon sapa na. Yes. Okay, wa na may mga balay-balay. Ikaduha sad, lain sa nato nga punto nga usahay mabasol nato ang ato ang mga forefathers kaniadto ba, itong mga katigulangan. Kay wa man gyud unangan nato sa administrasyon. Una, wa gyud nila ma-implement ang easement sa matag sapa. Wa gyud makuan. Nga doon na unta dayon kaniadto pa lang unta ilan na dayon tong gipangkoral ang kaning mga easement aron doon nagi position of kuan nga naami dinhi nagbantay mi no katong pag-adto nako sa Taiwan ang ilahang nay portion ngadto nga nakita nako nga ang ilahang sapa dindot kayo limpyo tungod kay ang kilid gikural mao na ni kural nila ngadto gibantayan gud doon nagi mga tao nga gabati karon tanawan nimo mga kuan mao lagi. Kay once good nga doon na makatukod usa duha ka bay
ang uban mununot na nya maglisod na mog demolish. Yes, kami mga barangay captain una na usa diyan. Di nami wa nami moral ascendancy nga mo badlong sa sunod. Mao gyud. Ayaw diha mingon siya kato di ay kap pinalabi tanan dagan kay ba. Ingnon dita ibot na labi na ibutan daron sa Facebook nga sana all. Mao lagi all na sad. Kapaita. Wa na kuan ba nga makita nimo kay lisod na kayo mo nang daghan kayo sa ang mga matay kay naa sila sa mga unbuildable unta nga mga area kanto mga danger area nga kuan sa kuan ya ang atong mga baha karon dili naman ang kanal nga atong pasanginlan nga ni overflow kay gagmay imburnal dili ang atong ipasanginlan ang ni overflow ang mga sapa kana di amo ang sapa gikan bukid dito may bunbon paingon diri may lahog man na area kusog naman ang tubig daron kusog na kayo kay ang runoff water grabe na sad kayo na usa sa nini wa na kayo tay yuta dinhi sa ubos nga mo absorb sa tubig halos tanan simentado aspaltado correct asa man paingon ang tubig wa na ala yun mo na nga adto gyud paingon si SM 04L yun ang kuan mao gyud di na ruta na may ruta mo uwan do 04L na paingon mo to si SM pertim paita tinuod na. We acknowledge the arrival of another member of the Philippine Press Club Cebu chapter, Boy Kagalitan. Latos. Ato hataga higayon si Boy pagpangutana sa atong duha ka mga dinapit. Boy. Daghang salamat no ang ato ang kanini ang tigpatigayon sa Costanilla. Kinini ang kuan na lang ito, mura lang tag conversation ani, no? Kay conversation nga na bati sa tibok kalibutan. Nabati sa tibok kalibutan, no? Kani ato mga guest karon dili man ibag ora nato, no? Kaya ang usa maka-experience gani sa iyang gisgutan kaganiha no nga pangitabo karon kay tuwa mo ni bukiran nga barangay. Nya kaning iyang barangay grabe sa ning mga informal settlers nga nagpusisot dias mga dangerous area ng mga top place kasapaan. Di malalim magbarangay captain ka din napita. No? Labad mo no? Ang ato asang usa ka guest, no? Permit nato ang atong kanunay nga gidapit structural engineer na magisgot ni unsay kaayuhan karong panahon na kay lisod maron. Ang ako alang ini, no? Nga sakto man tong giingon ni Kap Yudi. Nga di nato ma-blame ang mga katawhan kay ngato ang mga previous officials wa man magdahom some nga kinini ang mulambo ug maayo ang usa ka katilingban. Ang ilahang foresight kaniadto dili man sama sa mga kanang mga lagyo na kay mga long range planning. Nagtuo sila nga dili gyud budaghan ang mga katawhan. Amo ni problema nga atong paabuton. Muna nga atong kagamanan ron dili sayon, no? Karon ang mga bag-ong administrasyon sa Dakbayan Sugbo ug ang ato ang lalawigan sa Sugbo Sam, no, mga new fight man ni sila, pero at least sa siyudad Sugbo dili ni karon lang ng opisyal si Mayor Nestor Archibal, no, kay dugay man ning nakonsyal sa siyudad sa Sugbo. He knows better ug unsay kalihukan especially sa mountain ug ang urban barangay sa atong Dakbayan Sugbo. Muna nga labad sa niyang karong panahon na. Manang atong pangutana ni Kap, kumusta Kap ang imuhang barangay kada kung giingon nga mga informal settlers nga naas duplins mga kasapaan. Bay-bay ra na diha. Okay, sa di pa natubago ni Kapitan Yudi, adon na natay mainungdanong pahinomdom. Balik ta, human ini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria
pampalakas ng resistensya. Maglactopuffy araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pause. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time. Nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cebu Press Club, our band of flies, beyond the noise, beneath the skies. Okay, we're back. Balik kita dinhi sa Misio Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel ning Dakbayan sa Sugbo alang sa atong live press briefing sa Philippine Press Club Cebu Chapter pinanguluhan ni Juninho Padilla. Og live gihapon kita sa Cebu Catholic Television Network Channel 47 og Radio 1 Cebu 90.1 FM based in Balamban. Okay, atong guests maugyapon sila si Busay Barangay Captain Yudi Sanchez o Engineer Carlo Haka. Tubago ni Kapitan Yudi katong pangutanan ni Boy Kagalitan kaganina. Yes, katong mga gingon nimo Boyax nga mga informal settlers sa mua dito labi na especially in La Huerta River. Kaning La Huerta River mo connect ning ngadto sa Barangay Kamputhaw og Lahog, no? Kaning mo nga sapa. Problema gihapon, no? Ang kuan pero kaning fortunately niadtong milabayng bagyo nga Astino, wa kayo may makabaha dito dapita. Wa kayo kay murag lahi mo nagruta mo agod. Ang katong paingon ruta sa Lusaran mao man ni grabe kay baha paingon nga tuskot-kot sa liluan kay kanang Lusaran boundary naman as Compostela. O Cebu City kanang Lusaran. Now, wa kayo may makakuan dito dako pero ako daan ako nag-expect nga moabot yun ang higayon nga maparehas gyud mis uban nga mga sapa. No nga nana nga kuan. So, moabot ang higayon na daghang kay mi kay nganong dias La Huerta. Mo nang ingon ko ninyo nga sa ang atong mga leaders kaniadto wa magtan-aw ba murag ang ilahang siguro vision murag kutob la dinhi dapita. Sila kayo ang foresight nila ba
nga kuan nga tag-as unta kayo. Now, gihimo na nilang relocation site. Relocation site nga naa daplin sa pa. Uy. Oo. Di gabutang ka sa mga tao in danger dito. Oo. Kung ako yung bitaw, dapat unta to imbis koralon nila, gihimo na noong relocation site. Ang kanang lagwerta relocation site na Dante Padilla, ang taga ko na taga Padilla, na taga Ramos, na taga Carita, Dayas, na ada gipang relocate no. Ya sama sa Britos Bukid kanang Budlaan, Boundaries Barangay Busay. Na sa relocation site dito sa Budlaan nga landslide prone pod. Muna atong gipamalhin ni sila ngadto sa mga lugar no. Una kuan mo na kaniya ang kadaghan biyang tao din tungod sa development nato. Mabitaw na nga si Mayor Nestor musigingon nga balik probinsya. Actually dugay naman ang balik probinsya program. Dugay naman na. Pero sultihan sinta mo ang sa probinsya sa dito mga munisipyo mingon man sa ngadto mo bayad man sa sila kuan nga balik syudad. Diwag ya po'y mahimo. Mao gyud no. Balik probinsya, yang probinsya ga programa sa balik syudad. Mao lagi. O nya kini taga probinsya, di na malik dito kay niam din hing 1,000 kada buwan sa senior citizens. Unsa may ilang madawat dito sa lalawig sa lungsod. Mabitaw na kanang isgot ng tagamay sa senior citizen. Mo na gi-purpose ni Mayor Nestor Archibald nga 1,000 per month. Per month. Buwan og taga Santander ka, mo gasto pa ka upliti. So sa kabuhan ko ni bukan por kansi ka na. Whereas katon during that time ni Mike Rama nga 3 months 3,000. So di kay kansi na pa pang burger ka nga gamit nimo kay so 1,000 lagi tuwa ka ngadto sa laing lungsod kay kaniadto manggod bisan kinsa man lang koy makaparehistro dinhi makadawat ni adto nga kuan karon gi-control naman nila nga ang kato pa lang na rehistro nga 2013 katong bag-o lang namalhi kay namalhi tungod sa ayuda nga kuan so di pa gyapon sila makadawat nga kuan so mo nay nahitabo nga gihimo sa nila ang kuan kay dako na makay budget sa senior citizen. Tinuod. Yang uban dugay kay mga matay kay kuan so wa pay makapuli. Kay uban gusto tang pulihan nga kuan pero mo kay ba magasuban senior citizen mo utong sa glawom. Tinuod na. Ginawag daw Lalimag. Abiaks. Padayon ta no, arita ni Engineer Carlo Haca kining ato bitong ubo. Kani atong ubo ang butugano sa dili kay stricto sila sa implementation sa building rules and regulation. Ang atong mga structures karon kanang di kakasabot no kay usahay kani mga kontraktor mo ginansya mo gyud. Pero lig-on o kanang ingon anak kasubsob ang kaning pinsamento sa mga naas gobyerno especially sa building officials nga pirming na sila ocular inspection ba. Hindi yun na may tabo nga dunay mga weak nga mga building. Kani si Engineer Carlo Haca, structural engineer man eh. Unsa may yoy ang ngayang buhaton sa to ang gobyerno nga malikayan na nato mga weak nga building nga himuan og ordinansa gyud ba nga kanang i-implementar gyud maayo. Ako muuyon ko ana imong sugyot no nga walay proper monitoring. Na ako'y duha ka example nga solid. Kanang sa normal nga building sa inyo nga wa pa man nila pagi ang likod nga nitakilid paglinog. So DPWH ko no ang ang budget. So murag first ako'y facts nga straight sakto ha nga murag 4 story pun anog duha ka story. Onya karon ay ko ing nagwa na makuha og building permit nya kusog kaya sila na sila mo inspeksyon og gagmay kay mga personal nga balay nya kana agiana na taga-adlaw nila diha wa gyud sila kakita nga ni gipon-an nagduha ka story diha nya ni takilid. How about the structural computation and the structural integrity of the building? Number 2, Kimonda building pirting bata paglinog nya karon nag-assessment ang taga-ubo nganong ang architect katalan ang ubo may ni sulti in behalf sa structural engineer di man ka structural engineer nganong ikaw may musulti
in behalf sa tagiya nga i-repair after 3 months nga mo-occupy. Pasulti ang structural engineer mo konsultant kay as far as I know, makita na nimo mao gyud nagusbad diha sa reclamation area nganong siya ra may nagusbad diha. Mao na. Tinood na niya sa laing bahin sad, no? Ang syudad sa Sugbo, kanis Yudi, dugay naman ng kapitan. Doon na nagisugyot panahon ni ABC President Architect Michael Ralota nga nagbuhat gyud na siya ordinansa kaniadto nga ang engineering department sa Dakbayan sa Sugbo i-separate ang architectural department. So may wa magina ma-implementar nila. So uyon ka ba ana ang engineering department lahi separate yung architectural department sa siyudad sa Sugbo kay lahi maning engineering kay implementation man ang ilahang architecture mao mo prepare sa plans and design. So unya kinahanglan gyud og ang iyang departamento gisugyot at tunay mga kuansam mga items sa structural engineers. Wa gyud ang ma-implementar siyudad uyon ba ka nang point ni Architect Ralota? Siguro sa application karon different naman ang architectural drawings o structural plans. So siguro kaniya is to enhance gyud og to kana bang scrutinize sa mga submission sa structure. So yun sa kuana. Maya man na. Okay, doon na pa kayo punta na. Napa? Mag-istorya na tayo. Di, kung ano magiging ato, istorya ng ato yun. Oh. Anyway, balik ko nga rin ni Kapitan Yudi. Mahitungod kap sa kining kining soliran god sa barangay o sa nini makakontribute kini mag overpopulation ang sobrang gidaghanon sa mga lumulupyo. Kumusta man ang population ratio nato diha? Sa mo ginos busay, growing you kay me. Growing ha? Oo. Kay bugnaw panahon. In total gawas ng bugnaw, di na gani kayo bugnaw. In 2002 mo first term nako pagka barangay captain. Kay bawo kag pilaray daog nako 100 votes ra. Oh, di? Oh. Ang akong nakuha is 700 votes, ang akong kontra 600. Ang among total kuha na to voting population is about mga 1,800. Uy, sustaw mo. Karon nga hantod karon ang kapitan ko, kay bawo mo pila na mo 9,700 plus. Grabe pag So nani aga kuan because ang spillover sa Lahog kay puno-puno na mas Lahog tuwa na sa dito ni tungas dito pengon sa Busay. Kay bawo diri man namo ang Lahog ug ang Busay. Kami may mo first mountain barangay. Muna gitawag na mo ang barangay Busay is gateway to heaven. Kay muram sa gang moadto to sa langit. bitaw, no? Pero magdanga-danga ka, masaylo ka, ato ka pengos golden heaven, kay mutuyok mo na nga to. Balin kag lain address. Na anyway, kuan ang amo ang kuan ang influx sa mga ni migrate ni daghan ni mga taga laing lugar nga nangabot na da sa mua. So gamay ra jud kayo mi kaniadto ang nagmuyo diha sa kuan kani. Ang amo kong tubig sakto ra kayo. Gani during that time do na may tubig nga naa along the road lang free. Kay gikan sa spring. Karon wa na may spring, hurot na kay wa na man di ang mga tao nga kuan. Grabe mo na nga ang problema kaniadto wa mi truck basura kinahanglan. Kay sagad sa mga basura na mo kanang mga agricultural waste ba no kuan. Pero karon daghan na kayo nga basura so kinahanglan mi og trucks basura. Yes. Na mi truck basura. Sa una bisan ang among tanod way gamay kayo og kanang honorarium nga mo bantay kay wa man sa kayo may bantayanan. Karon di naman mo dawat og gamay honorarium kay daghan naman kay badlongon. Mao lagi sa. Kay daghan naman sa ang mga kuan ang among problema sa kuryente usahay naka-experience mi og mga kanang short sa load sa Biko kay daghan na kaayo sad nga ni connect. So mo na mga problema na mo dasam nga nakita pero mo man sa guna mo na say mo ningon mo price of development ba. Mao lagi. Nga develop ng among lugar, simentado na to among lugar, daghan na kayo, na nami TV nga to, na mga skyanan, na mga kuan. Pero ang may tabo, naasay mga problema nga mo nunot, doon ay mga corresponding problems nga gikinang i-address na mo. Ana gyud. Ang barangay aduna ba mo barangay ambulance o barangay garbage trucks? Karon anak ko, ang garbage na anak ko duha ka garbage truck. Yan ako yung kanang ambulance. Actually, di yun yung ambulance yun nga full. Kunya kanang gitawag na mo og patient transport vehicle. Kanang PTV. PTV.
o di yun na mo kaya ang kuan kay ang kanagon sa ambulansya kay kinahanglan ka og nurse nga kuan mas maayo na nurse o mga well trained yung kay tanan ba. Kunya ang ihasang kuan ihasad nga mga equipment suit sa ambulance lain sad kay sa BTB. And we make afford so naay mga ambulansya sa C3 sa City Hall mo ra imong kanog kinang pasyente nga grabe na. Pero kaya ra namo sa mga responders o kana rasan mo ampit nga ng patient transport vehicle. Nami nami bombero, nami kompleto. Mura nami sa lungsod. Mayo. Oo. Mura nami sa lungsod kay so na ang amo arat ang threat namo sa disaster ang landslide. Karon ang kanang sunog threat na namo. Oh. Kay tungod nagkasikit-sikit na sa mga balay dito sa ubang mga sityos namo. So kinahanglan nga amo ng tanawon kung na ko gipamutang ato nga mga standby nga pipe bitaw nga aron ang bumbiro dali ra kayo nga maka kuan sila ang hose o tubig. Oo. Okay, Bayax. Na ako'y pangutanan ni Kap. Kay Mountain Barangays man siya. Kining controversial nga issue ni Council June Alcober. Bukal kayo. Privilege speech siya sa konseho. Nganong giwithdraw tong heavy equipment nga na science kabukiran ni Mayor Nestor Archibald. Kung sa gyo'y hinungdan, makaayo ba o makadaot ba sa kamong naa sa Mountain Barangays? Di yun, para nako il-advise yun itong ihimo ni kasi may nagtambag ang Mayor Nestor Archibald. Kay para nako sa Mountain Barangay, naka-standby na nga itong mga heavy equipment. Karon og nahitabo itong bagyo nga Tino, daghan ang kayo saruyan ninyo gikan dire sa Pitos ngadto sa Pulang Bato, ngadto sa Binaleo, ngadto sa Agsungot, ngadto sa Mabini. Ang tanang kalsada napay daghang mga debris, napay daghan nga mga boulders nga landslide ba. Hangtod karon. Kay gahapon man kun adto. Nituyo ko to lusaran. Naa gihapon ang lusaran wa gihapon timan pila na ka semana kay way equipment. Ako naka-clearing ko sa amo pero nanghangyo ko sa 53rd Engineering Brigade sa Visayas sa Kuman. So nakapada sila og kanang at least piloder og kanang bakho amo lang dump truck kanang may dump truck amo giwan. So kuan kanang mga inana ba so hantod karon wa kay muna nga og daa pa lang tato ang mga kuan kato mga equipment nga gibutang dito sa Barangay Mabini kang agang Kapitan Adolfo ang kuan so at least magamit dayon ta mosigit at taglihok hantod karon. Pero ako to kanimo hinungdan nga reklamo ang taga Bukid nga hinay kayo ang delivery sa ilang relief goods. Sira correct kay Tungod kani mag-agi ang mga dagkong truck. Karon mo agi ka ngadto sa sungot di ka kalahos sa to sa kuan kay sirado pa. Ngadto gikan ka sa Mabini paingon sa guba. Di ka kalahos ang gikan sa guba paingon sira. Hangtod karon sirado pa ng mga lugar. Natagbo-tagbo ba kag pangita og asa ka unya makakita mo ikang langig nang mag piit si kay sa engineer kanang answer kayo gagmay sa kay nga kuan ba kay igo ra man giwaling ra man gipadaplin ra man tong mga unsa man hinungdan nga nganong giwithdraw tong mga heavy equipment. Di siguro ko kibaw pero di lang ko musulti nga basin dunay political kuan ba kay during the times election man god si Mayor kuan Nestor Archibald do na ray tulo ka barangay captains. Tulo ra ka kapitan na. Mo na nga karon sa niya sila may gauna-una ng mga BUPK ng BMO kanang barangay mayor's office ba. Kuan so hantod karon na ila na siya nga gi-revive. So kato mga kapitan nga wa nila di ka kupot og suga, tubig, mga putpat, dili ka kupot ana. Iadto nila ngadto sa mga konsehal nga ilahang aliado or mga leaders nila nga ilang padaganon karong kuan maabot nga eleksyon. So ila nang gisiguro haron ang ilahang mga leaders mudaog yun karong umaabot nga November 2026 pila naman lang 1 year na lang ang ano so mo na ilahang kuan so karon ang mas daghan magod nga barangay captain kaniadto ang diaman diri kang Raymond Garcia. Unya kap unsa may move sa mga mountain barangay sana karon nagmeeting may gahapon nagbagolbol ng taon nga wa sila kuan okay wa man ipanghatag adto nila ang mga proyekto ang kaning manghuam silang equipment kuan biya ni Sam no kaning part o kanang gitawag nga dereliction of duty sa usa ka
government officials. Maingon gyud. Oh, niya, kani nga uban gali nga mga mayor tungod atong controversial nga travel nila. Gikiha sila sa ombudsman usa sa kaso is dereliction of duty. Kini mas grabe ni siyang gi-withdraw ang heavy equipment sa kabukiran. Mao na resulta sa sobrang pamulitika. Mao gyud na. Malagi no, manay nga panahon unta na ba nga og di nato naputlon hangtod sa hangtod yun nga. So umabot nga mga generations to generations kay magbawsanay man og mapuli na sa tong kwan Tam Johnson siya ning mga Mao gyud. mga kwan Tam Johnson siya ning mga hinampak nga mga empleyado. So na sa ba? I'd like to, lain mo puli. Sige nga Tam Johnson. Sige na lang. Mabitan na kanaro mga disaster kwan kanang disaster ang mga personnel nila sa disaster management. Naikibaon na karon nga akong dito babaw ka sa bukid. Oy kay iputlan ni gamit siya di ko ba mo gamit na sir. Sa sinso nga gamit ko kanang man siya. Di man ako migitrina nakatuman na tangtang na magut atoy tiguan na mo. Unya karon ko to magamit na nagsundang na. Mugha na niya. Let me acknowledge the presence now of another member of the Philippine Press Club Cebu chapter, Ed Mendez. Okay, atong hatagag higayon rong taw-taw si Ed pagpangutana. Areho na ko ni Engineer Carlo. Sa di pa ni Engineer Carlo, one more question nga rin kang Kapitan Yudi. Unsa imo ikasulti kap, meaning hukom na gyud nga ang pinili ay sa barangay, unya na gyud sa Nobyembre 2026. Unya instead of 3 years, 4 years na. Maura mangyapon pero at least napunan lang og 3 years ang amuang kuan kay 3 years man sa gihapon at 3 terms man gihapon ang kuan so 12 years ang tanan so gipunan og 3 years nga kuan in which para nako okay ra na no nga kuan kay haron matas-taas ang ilahang serbisyo gyud barangay kay kami manggod frontline sa mesa mga serbisyo unta sa syudad no o sa kuan kami ang halos tanang kanang profesyon na namo gawas nga huwismi gawas nga executive mi onya legislator pa mi MD pa mi mura mi doktor mura mi bombero mura mi engineer mura mi tanan presidente nya DSWD mi kay adto sa imong balay so natanan ba nga kuan kayo so usahay di man mi ka concentrate sa uban nga mga proyekto unta nga sama pagpa-develop sa barangay tungod kay na ubang mga sideline nga mga problema so na may decision po ang Supreme Court. Ang Supreme Court ni dismiss man sa petition nga nag-question nga nung nga gipospone ang kuan. Yes. So ningon ang Supreme Court nga dunay katungod ang kaning Congress nga mo postpone pinasubay sa atuang batakang balaod. So mo na nga karong Nobyembre dayon na so expect after aning Christmas expect na sa tao kanang binayluay sa kuan away-away sa mga barangay. Ano yun na? Mag-away-away din so expect natin yan na mo na nga karon ang himo sa syudad kami mga incumbent nga mga kuan wa mi putpat wa mi suga wa mi tubig nga hinahanglan og mangayo ka ngadto kay adto nila ngadto sa ilang aliado nga mga leaders nila nga mo nitabag nila kaniadto sa pinilihay. Mao lagi na but ang mo suffer gud niya na ang katawhan mas barangay. Si Ed Mendez atong hatag gayon nga makapangutana. Ed? Later. Buyaks na okay lang. Ari ko ni Engineer Carlo. Engineer Carlo, unsay kining silot kung aduna man o galing sa mga tag-iyag mga buildings nga kung musubra sa 3 floors, wala elevator. Ang atong code is 5 floors ang kinahanglang elevator. Up to 5 floors? 5 ang kinahanglan og elevator. Dili 3 floors. 5. Kung mulapas niya na unyawa sila elevator, sa may tabo? Dili ma-approve ay imong permit. Pero kaning matan masaguning mga Pinoy, ang isubmit nila is 4 floors lang. Mao lagi. Naman iniguman og occupancy, o dungagan og pila ka floors. Mao no. Minaro gyapon. Yaks. Mao nang kani nga pasumpay mo nang dunay mga kita kanang ni protrude nga sa ibabaw way atop kay mura lang og kaning murag roof deck lang. Roof deck niya na mga kabilya. Supianan pa. Putla ba? Yaks duha magud naga-permit kay kinahanglan akong simbawan ba ang barangay. Gawas ka ng barangay namo building permit kuan na kanang ticket na paingon to sa ubo nang amo. Pero ang importante yun ang ubo kuan ang building permit gikan sa ubo
ug makalusot man gikas building permit gikan sa ubo, kay mo lagi na imong ilaron lang nga kuan yung fifth floor na mo iduso na abon na may kanang gitawag pod occupancy permit. Okay, so di ka kalahos og may bawan nga imong kuan. But ang problema lang gud diha makalusot lang gihapon ning ubang mga dagong building tungod kay ang fine sa ilahang mga violation portirang gagmaya affordable ra sa mga developers o mga kompanya. So pabayron lang 8,000 katong bag-o lang na mo kanang hotel Hyatt Hotel nga gi-question ay daghang mga violation. Tagaan ko kopya, nalay kopya, imong violation number 1, 8,000, violation number 2, 5,000. Affordable ra kay nasa na. Human nimo bayad sa violation, wala kay kaso kay ni bayad naman ka og penalty. Ha? Na nagkaabot lagi lang yung ano nga to nga file pwede pa ba nang ma-file ang kaso engineer? Pwede ba di ay? Engineer, unsa imo ikasugyot may tungod dinha sa man nga development karon nga nahawa naman gyud na diha. Aron di na wala na repetition of the same incident. Kana gwapo kay na siya nga pangutana no. Kay gamay pa ko. Dako kay nang sapa diha. Oh. Kana bitang bridge perte man ang lapara. So protected area man na siya. Yes. So mahibong ka nganong na may subdivision. Ilaw mo tulay. Bitaw da. Nga ni gamay og maayo ang Mananga River. Unya it has to do with the flood. Tunto appeal, daghan man kay nag-aspect no. Pero balik ta sa conversion. Nganong gi-convert man ang mga lutiha into A&D yung ibutang subdivision. Residential. Alienable, disposable. Unya naidaghan kay tunto diri sa Cebu. Nga mo fake og title. Naghimo sila mga ex-employee na sila sa mga offices dire sa gobyerno nga mo release og title, mo release og subdivision plan. Mukuha kintahay dito sa Manila katong nasunog nga Bureau of Lands. Patataka nila og release accepted pero wa dire sa DNR Cebu. Dawaton dire sa Register of Deeds. In fact, fact niya kanang buffer zone sa seaside kanang SRP padong dito sa Talisay puro na mga title fake titles. Haska no? Karon nahitabo na to rong bagyo ha, di man storm surge, flash flood man nagikas bukid. Pero ako warning ni. Puro na gipalot sa title, fake titles and I know those people. Ayay. Dili lang diha Hastang Cordoba. Hastang Cordoba? Kay ang ilang baligyaan mo konsulta man ako. Maingon jud ko nga underwater man na. Those people are very angry with me. Mo sa na mga nahitabo kasagaran ng mga bisag tan-aw nimo watershed na nganong naman ni title. Daghan kayong tunto. Nya kana mga tawhana butang pagkapilya sa ilang balay. Pastilan. Ngano man na luhod pa. Ngano mahimo man na nila no? Kuan siguro sam atong awagon ang mga tingbabalaod ba, ang Kongreso ug ang Senado. I-appeal lagun as part of heinous crime kaning inaning mga violation. Mas may tingali Ang ako ba? If we can convert to timberland to A&D, the Solgen has the power to revert. From A&D into ibalik na protected area to timberland. Tungod mo guni sa kanang gitawag under the table ba. Ma'am gini sakit na to, no? Under the table, over the table, beside the table. Purbida no, sagwa pay table. Naagyong hinatagay gihapon. So karon pa ko nalarma ko na Engineer Carlos sa imong giingon nga mga fake titles nga nang lusot. Unsa kay unsa kay mayong paagi aron ilhan ning mga tawhana ma-identified unya proper charges will be filed against them. Kuan mo guna sam no from the very beginning mo nagitawag ab initio. Pag-start ko na ng reclamation project, ang proposal na is bridge connecting to Cebu and Talisay. Pagbuhat ko na ng bridge na human, ang kilid-kilid na kay kuan man na diha, submerged man na nga area. Wala na siya approval sa reclamation gani.
part lang na sa kuan, part lang na diya sa muraog si tawag anang foundation bitaw sa bridge. Mo na siya pagsugod gid na. Okay. Oh, dahil man reklamo na kalidto. Okay, mupadayon ta karong taon human lamang nini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. For Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Okay. Balik kita karon sa atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu chapter nga niya manukad sa Misio Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel ning Dakbayan sa Sugbo. Ang Philippine Press Club Cebu chapter gipanguluhan ni Juninho Padilla. O gato gihapon nga makita kini live karon sa CCTN Channel 47 o hook up sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM based in Balamban. Ato mga dinapit, Kapitan Yudi Sanchez sa Busay o Engineer Carlo Haka, Structural Engineer. O padayon ta sa atong conversation. Ha? Dili ni Shirley nga kining interview. Kung tabi-tabi lang niya. Kulo Cabildo. Kulo Cabildo. Buyak, sige, sige. Okay, aritan ni Engineer Carlo Haka kay nindot kini nga to ang guest kay structural engineer gini. Kini bitaw gitawag og durability sa usa ka building, especially karon ang Pilipinas. Nakita man nato, no? Sa geographical position sa Pilipinas nga daghana day seismic nga area nga naay mga volcano fault ang Pilipinas, especially apilta sa Cebu, no? Kinanglanan, it's about time nga magbuhat ni kitag mga balaod nun nga tumanon sa ang kining
Kana bitaw ang gitawag og proof shock sa usa ka building nga himuon kung magtukod ka, no? Ay structural engineer man ni si Carlo, ipasabot ko nun ng puntuha sa ubang nasod. Naaman na nila, especially ang Japan. Ngilig ka ng... O ka na ilang gingon nga, murag mo sway lang kunong building. Sayaw lang. TikTok lang ang building. Bitaw. Posible ka na din, engineer? Ang mga engineers na to is na kapasidad. Ang problema, ang budget sa magpahimo. Kaya man na. Taka na tanan will be incorporated into urban planning on agad. Di say ang urban planning daghang aspect, green area, traffic, transportation, flooding, drainage, isa ka aspect flood control. So dito ko pag June dito ko US. Ang ilang krasada ilan ang gipasaka mga 9 to 10 meters ha. So, ilang projection ba is advance. No. So, ang entrance ni mo sa mong building na 3rd floor. Kita dari Stone Age gyapon, nagkamang gyapon ta. It's because of the bureaucracy and the corruption. And the question is Cebu City will be livable 10 years to 15 years from now? Mao na idakong pangutana. By the way, dito na, kining miaging semana, dito'y pahibaw ang atong mayor nga in fact nakita to sa post sa Facebook nga gipalusad niya ang kaning tinud-anay yung kampanya against mendicancy. Patok basa ka nang nagsuroy-suroy di as mga siras apan kaganina kita anak ko nang ligdas gihapon di sa siras. So unsa man ning matangan ni sa kampanya nga malagi publicity ra gihapon kutob. Kapitan do na kay kuan mga kanang kampanya murag ninggat kugon ba? Mao na. Sigala ka jud paong dayon nga kuan. Actually daghan naman ang mga mayors nga ni attempt ana paghipos yun sa to mga kuan. Pinagoy pala na. Kana ganing usa kani mga mental kuan problem dinhi sa ato nga mga naghubo na lang gani nga lakaw-lakaw. Libod suroy. Wa gyud sila ka butang og place para ari nila kay wa na wa may ka amon dakpon na example. Dirwa sa time nga ang mga buang nga kuan nanglakaw dito sa Muas Busay nibong akong mga tao kapati daghana. More than 5 siguro. Naghang kayo ba nga kuan di natagbaw may panghipos mong gipanguha na kuan. Yung asam na may butang barangay hall. Auron. Gahubo naman na nga kuan nga way ligo nga kuan so yun memo so ang among gihimo na lang pagkagabi amo nang paghatod to sa reclamation gilabay na mos Mandawi. Kay among gipangutanan ningon man nga gikan sa Mandawi sila. Nga gibutang dito sa among uli lang mo dito kita kanang dakong bay inyo na. Nang lakaw ra pud paingon ngadto sa Mandawi. Wa may kabutangan siya. No? Bisan gani karon kita hanto karon kaning mental health problem na to na. So naagi hapon makita. Na kanang atong mga medican sila lagi. Mao gihapon ang problema ha. Ako dahil one time nga si Mike Rama gipakuyog mi mga barangay captain bagi patan-aw mi niya kay kibaw man Mike Rama inana man yang style. Nga kuan so gipatan-aw mi niya nga unsay porma sa syudad during night time. Kita gyud nimo ang daghan kayo nga nagkuan. Attempt siya gipo sabi ko pagka following weeks balik na sad. Walang kanon mo na kung ingon lagi ka nang balik probinsya o di gyapon na musalir. Igo po na musalir kay wa man sila makituan ngadto. May mahimo dito. Ang taga probinsya sa Sam, ingo mo sa ilang mga ginikanan at syudad kay ito ilambo dito. Ano na pasakyon na pakanon na nila 3 days human malik na sad. Mao gyud no. Kap sa Barangay Busay kumusta inyong kampanya against anti-rabies? Mayo ang amo ang kampanya kay nag-train mi og duha ka counselors nga sila na mo inject sila ni mo bakuna sa mga iro. Kanya do nami kuan do nami kanang quarterly na mo nga ligit sa iro o kaning pagkapon ato magungi kuan ihimong buyas nga kapunon na to aron dili mo daghan ang ilang population kay lahi man ang mga iro god og sa tao kay ang tao usari anak sila tagpito dayon o sila kautong pito dayon may manggawas kay kanagong si tawag na mamiga ang iro. 300 meters amo nang lagiton niya wa naman kayo tay dakop sa iro nga ato bitong kuan kanang dakpon ya patyon nga to kay kuan na
turudos gili naman ilang mga na naman siya human rights ang iro, no, animal rights ani nila daghan naman sa kayo. So ang itabo unay mga complaint nga libot suroy nga mga iro atong padakop nga di sa kuan sa city sa impound unya hindi ka na sila dayon kapunon og laki laygiton og bayi ibalik nga to asa sila nga idakop pero at least mahurot na sila mamatay sila sa katiguangon wa sila ka produce og lain nga Pero kuan man Sam, doon naman sa mga pribado nga sektor nga mo-adapt na nila kay ilang sang ipa-adapt o kinsay gusto nga bubuhi og iro. o lagi pero kita ko ngani ang atong batasan di mo kita mong adapt og kanang askal mura maglahi iba di man pareha sa kuan mga naso siguro basta iro lang adapton kita mangita man sa tag nindot nga iro nga madas SM nga kuan atong bubutangan og kanang short mo siya itong adapon di pa lang Isab, Sa unang panahon, kanang iro, kumpidang, liga ng iro, daghan kayo mo kuha na kayo. Makaon pa mga iro ka nito. bisa kita gud tao gud unay mga babae nga mapa-adapt dia basta mo bikini na to amda tahon pero magsayal gani wa ay di way mo dak way mo adapt Bitaw na. Okay. Balik na rin ni Engineer Carlo. Sige, Boyax. Alitang Engineer Carlo, kini ni ang o sa may maayo ka buhaton engineer sa ato ang kagamhanan nga kanay karong giingon nila nga ang karon ang farm to market road gikuha nagbalik sa Department of Agriculture. Karon nahimo ng farm to pocket road. Kay ang Department of Agriculture knows better sa terrain sa mga farmers, no? Kay bawo sila og asa to mga parplang barangays nga kinahanglan gyud og karsada dito aron ang ato mga farmers di na maglisod pag-transport sa ilang mga produkto, no? Ilang mga abot nila. Abot, no? Kining gibuhat karon nga gitangtang sa DPWH nya gibalhin dito sa Department of Agriculture. Unsay tan-aw nimo ani? Doon na improvement mausab ba ni? I think okay na, pero mas maayo moagi gyud pag-approval sa LGU. Kay for example lang Cebu. Si Kapitan Nedos Bukid, sila may kibaw sa dynamics goods sa iyang lugar. The same po na if maghimo kag flood control. Importante kay even in sa akong study. Importante kay kapitan sa urban planning. Sila may nahibaw sa open space. Sila ay nahibaw sa mga dayo nga di taga diha. Sila ay kabaw sa mga squatter nga o kanang mga bugoy. So para itong gistruhan ganiya nga daghan kay libod suroy ba. I think it's time nga mahimo ka kag citizen of Cebu. Kan taga Cebu gid ba? Nga lumad nga taga Cebu. Different siya og benepisyo, different siya og pareha atong COVID nga. Priority gitong lumad nga Cebuanon. Appeal na siya. I-integrate gyud na siya tanan sa urban planning. Importante kay mga kapitan na sila may kibaw asa mga estero, asa angay easement sa sapa. Kaya importante kay na emergency. Nindot gyud na siya sab, no? Kaning integration ba? Kay kibaw ka ang provincial government sa last session nila si Vice Governor Glenn Soko nihimo og privilege speech sa Junta Provincial kabahin sa iyahang gi-post kaniadto sa dihang membro pa siya sa Regional Development Council nga pribado pa siya kaniadto ba kaya wa pa man siya ma-connected sa gobyerno na membro siya sa RDC sa gitawag nga NGO kay siya may presidente sa Chamber of Commerce sa Mandawi kaniadto so na membro siya dugay na din niyang gi-post kanang comprehensive drainage plan sa Metro Cebu ha gikan dito sa Karkar padung diri sa Danau ang comprehensive drainage plan pero at that time wa tagaig importansya kay number 1 ang ato ang national government ni atras man tungod sa kadako sa budget ba ya karon iyang gibalik kay ningon siya og ila pa lang to gi-consider phase by phase kanito sa iyang privilege speech. Doon na siguro inunta, maagapan siguro ang mga problema to sa flood control. Kaya ang iyang design atong post ni
Vice Governor Glenn Soko, base mga tos laing nasod. Mga tag-as kayo nga mga flood control. Karon iyang gibalik, no? Hinaot nga matagaan og importansya sa ato ang national government. Kini aron ni Engineer Haka, no? Uyon ba kaani nga dunay interconnectivity sa ato mga drainage master plan matag syudad, labi na ang syudad sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay nga congested na kayong area ba? Yes, maayo man na. And maayo po ang ni-take step na province. Kay sa akong giingon gani ha, we share only one timberland, one protected area. There is Busay. Ang Cebu, Mandawi, katong flooding sa Liloan, gikan man tos mga bukid. Napag yung mga quarry dito. Bagbot to sa Butuanon River, Tagak, Lasyon, dagan man to. In fact, sa Banalaw Cup, kanang Minteryo diha, ang ilang sapa, ilang gichok og, na ako picture din, ako pwede ipakita, kay insider naghatag. Gichok nila gamay kaya marag 3 meters. So, pundon tubig. Pagbuto, awas labay. Pag human na to, ang patay, ilan nagumpas anon, gigupa man nilang bridge. So, the integrated yun, the whole province yun. Land use planning yun. Mag-isakto. Pero sa imong tanaw, under the present setup, posible ka na may tabo. Considering also the budget. Siguro, kanang budget, di man kuma, katong last tong meeting dito sa July, kanang may sila budget. Dako kayo nakita na tapos flood control, dako kayo budget, oy. Oh. Dili question ang budget. It's the political will. Political will. Mao gyud na. And the incompetency sa mga naas gobyerno. Mao gyud ta. Tinuoray lang yun ang ilahang panerbisyo. Binilyon ko itong flood control project. Maaman na kwarta daghan. Ang ako sa mga kuan, I think mga first term ito na akong barangay captain na membro ko sa atong pagtrabaho na mo sa land use plan. Kanang land use plan, importante sa gay na nato. I don't know, naabat yung land use na dayon ba? Kuan kay ako, kauban ako si Adonis Cumpindio sa una. Ya kami sa barangay, mangingitos lang nga mga kuan, taga Nazi, taga kuan, buwite nga. Now, importante mo sa gunang doon land use. No. Okay. May baw asa dapita unta ipamutang na to ang mga ang kagamitan ba? Kagamitan sa kuan, di ba kay growing man ta ang atong syudad. Nakalapad man nakadaghan. Kami ato god ang atong funeral parlor na dool skolon dapat di na karon di na gyud dapat unta na karon pero napagihapon ang atong mga menteryo na agihapon dool sa mga residential. Oh. So, wa gyud ta mo na nga ang ato asang drainage nagkamuritsing pod. Kamuritsing pod ang atong drainage plan wa say tarong og asa dapita kay inigagi nimo nga ni menteryo ipalutson nimo dinhi ang kanal maigo og nagong mga structure ana na ba so naa pa lang tatoy ko andaan plano mo na part sa urban development unta nga kuan pero mo lagi awahi naman ko kayo awahi ba para ba sa amo dito sa Busay problema mi mga daan sa mga lugar nga mga daghang mga tao pero maglisod na mi og pag-introduce sa mga daan tungod kay naunaman ang ilang balay kaysa paghimo na mugdan. Supposedly, ato datong himuon tandaan tanaw na to mga open space ana agianan usa na to butangan og balay. Naguna balay. Naguna man ang balay. Usa na to andan. So inibutang nimo dan mag-away na, makipatay na, magkaso na, malangan na sad kayo. Oh, good. Ang may numdum ko Kap, may numdum ko kap nga diya sa tinago. Nagbuhat ko drainage niya. Dugaya na human. Ya ang kapitan ato si Joel Garganera. Dugay kay na human sam kay ang kanal moagi mas mga banggira. Oh, giguba o siya na kong banggira. Pastilan. Usa ko nagbuhat dito dahil restore na kong balik. Malagi ito kay nagunang balay. Nagunang balay mo na giingon ni Kap. Nya kuan ba dapat unta lagi ang ato mga local government officials nga ano pag nato dapat sample dito sa Toledo City, akong ugangan dito Toledo City man. Kanyan to gagmay pa akong mga bata, mga ligo mig dagat, mutabok na misdan, dagat na. Karon, mga ligo mig dagat, karon ato na to mga ligo mig dagat,
muagi sa kusina, usa ka makaabot dagat. Nalimang ka na. Oo. Wa nila pagganga. Pasti Sa lang. una nga, tabok lang ko mga bata ko, kami mga ligo, dag basket, anangan to. Sa Dito dagat, na, dito na. dito ka nga to. Karon mo agi pag excuse me no. Kayo mga haligi ito naman. Oh, yan mo dakaw ka ng litsyon, kuhaan pag kay mo agi pa sa kusina. Gamay na kapi. Ita lagi. On kay wa man yun na nila tanaw. So sa Mactan, sa manang Mactan, wa matanaw daan, iyahay na kural-kural ang kuan. So wa ba way lan. Mo na gingon ni Engineer Haka nga political will. Unta. Agin na unta. Ako sa ginam ngano kam daga kon siya gamay na mo siya. Mao na kuwang yun sa sagad sa atong mga political leaders ba? Some atong isgutan si former Governor Gwen Garcia. Sige. If former Governor Gwen Garcia say no nga maka-hindrance o makadaot sa development, dili gyud na mahimo ni Gwen. Si Gwen grabe political will, no? Gipamulong mo na. Gipamulong. Bisa dia City Hall na may political will, grabe jud kay yun. Dia bitay usa nga ingong mayor, aprobahin iyang renewal sa insulti mayor. No. That's political will. That's political will. Correct. Mao gyud husto gyud unta. Pero anong no man yun? Kontra na. Negative to nga political will. Kung ang tinuray na, kung ang ato mga political leaders adunay gyud na ng political will nga kanang alang sa kaayuhan ba, nga gitumong sa kaayuhan pagkaanindot ni nasura. Especially mo violate sa rules of law. Yes, of course. Mo gyud importante. Dili nimo bawgon ang balaod. You cannot bend the law. Matod pa ni Erwin Tulfo. Di mo lagi na nga mo ni nakapait ba. So sa laing bahin Sam no. Ay naman si Engineer Haka. Sa ubang nasod no, tungod sa massive kayo ang development ba, urban planning. Sa existing nga mga example drainage, no? Tungod sa kataghan na gyud kayo nga ang residential mahimo ng commercial, yung commercial magtukod ang mga building, masakripisyo ang mga drainage. Sama ko sa atong syudad, kana nga estero, yun, ana. Sa ubang nasod, Sam, pwede ba ka na mahimo na sa Engineer Haka? Ilang gawas nga dunay giingon nga diversion of road, nga himuong agianan sa laing lugar nga mo sumpay. Sa laing nasod, magbuhat sa sila diversion of drainage. Nga katong area nga open spaces, ilang balhinon, no? Ang dagan sa drainage aron wala gyud mga obstacles nga mga mahitabo. Pwede ba ka na sa ato dere? Wa mo gyud na mahitabo gud. Additional na sa laing nasod, especially America, 70% ilang open space. Ato 8% ra, 30% sa papel. Drawing na kay appeal man ang right of way. Example, New York, it's a very old city, pero tanawa na ilang park in between, perting dakuha. So daghan kay dako kay trabahoon ang Pilipinas. Mao lagi na no, sayo na gyud unta kay isulti ba nga kung nahimo na sa ubang nasod, nganong dili man mahimo dinhi sa ato, pero mao lagi na. Nga maingon tag political will ba? We were not born yesterday. Correct. Nganong naa man na sila diha, pila prangga-prangga istorya ba? Sumpay pa kong istorya. Okay, we acknowledge the arrival of the late arrival of June Kanya and Danny Cugtas. Okay. Sige. Onya, doon na tayo katapusan 30 minutos ato ni Tiwason. Okay? Okay. Mo padayon ta karong taon, human lang nini. Abu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Sabu Press Club, our banner flies beyond the
integrity are for May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pause. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, balik kita sa atong katapusan nga hugna na kini sa atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu Chapter nga niya manukad sa Raja Park Hotel. Ang atong pundok gipanguluhan ni Juninho Padilla. Atong guests, maugihapon sila si Kapitan Yudi Sanchez sa Busay o Engineer Carlo Haka.
We acknowledge the arrival of Rudy Flormata, lain atong kauban. Ang mautana, June Kanya, pagasundan ni Danny Cugtas. Nya 30 minutos na lang ikatapos ang hugna. Okay, Bex? Thank you very much. Good morning sa atong mga pinanggang mga guests. This question goes to my colleague, no, former kauban na mo sa media, si Kapitan Yudy Sanchez. Kap, nagtanaw ko sa imong mga post. Problema ang imong bukid kay daghang kuwang kahoy, murag flood prone area, landslide prone area. Sa mga di panghimo ron nimo kay makita na tong aktibo ba kay ka, di man sa kampil di sa imong lugar. Okay. Salamat, kulata, tuning kulatahon. Actually, John, hangtod karon na pa bisan pag kinsay sunod magapitan ang landslide prone area threat na agi hapon. Kay katong mga na landslide ako nakuha na pagto pa mo habilin gyapon sa ibabaw nga bahin, no? Kung ano mo ang konso. Una, gisiguro lang nako nga why magtukod sa dool sa landslide prone. Ang pagluwas na lang sa kinabuhi sa tao na lang ito kay maglisod man yun og patag sa bukid. No, di man na ito mapatag ang bukid. Ay no, ang Ginoo mo sige siyang patag, sige na siya panghipos, no? Nga sa nga ito niya, problema na sa mi, asa na mo ilabay na mo mga hinipos, no? Nga kuhan. So mo na ito ang gihimo sa pagkaron. Sa ato ang flood control, medyo, ang ato magong kuhan diya sapa, naaratay pila ka porsyon sa sapa, pila ka porsyento sa tuwang barangay, nga flood control threat gyapon na mo diha ang kanang gitaw na mo sitio Laguerta going to barangay Lahog, no, tungod kay daghan kayo magwan opportunity lagi akong gismen ganina nga katong bagyong Tino wa kayo moagi ang tubig dito sa mua sa Busay pagtuwa dito sa babaw Lusaran dito tuwa agi pero nagbaha ngadto pero manageable ra ang tubig murag normal na to namo nga ni baha nga to murag kanang mga normal nga uwan nga kuan so munang wa kayo'y damage nga naigo sa along the Sapa River sa easement nga kuan wa kayo'y damage sa to. Okay, follow up question wala na. Okay, Dan Cugtas. Pangutana wala. Si Ed Mendez. Doon ay pangutana. Oh. Ed Mendez. May buntag. Kanila, ako lang mangutana kaning recurring problems ba? Engineer. Ma-force ba na to ang LGU? For example, in the case sa Mananga, di ba daghan to mga balay dito na wipe out? No, supposed to be no build so ng ilaw mo sa river, di ba? But karon ang kalisod sa atong mga tao nga to karon nagsige na pod og tukod hinahinay tukod sa mga barong-barong ngadto. Of course, we know nga projected nga napay mga upat ka bagyo mosud sa PAR in the next few weeks, no? Unsay atong dapat himuon nga dapat na political will ang LGU nga dapat ipabalikon that area because this could be another recurring ng tragedy just in case. Okay. Siguro kinahanglan yun na silang kay no build zone man na. So it is protected area. So under suod na Water Code, igo po na PD 957 sa subdivision decree. So kana nga trabaho sa LGU kinahanglan gina nilang badlungon kay wa sila matagam. Oh. Okay, o follow-up question. Rudy, ato ang tagay gayon, makapunta na si Rudy Flormata. Sige, Rod. May butag kap. Karon pa panahon na ba? Mangutan lang ko kanang sa imong lugar. Uso mo ikay ang kanamo yung landslide diya. Uso may mga plano ni mo diya nga mapugngan landslide diya sa Busay. Na ba kay mga kuha sa atong gobyerno na may suporta diya sa atong mayor na gitagaan kag kuha diya? Sa local government na to, wa kayo tay nakuha nga support niya na, no? Ang atong nakuha nga support gikan sa Department of Public Works and Highways kanang gitawag nila mga slope protection na riprapping o katong butangan nila screen bitong
Ha? Knitting, nagbutang sila niya na. Mo ni ato karon nga kuan nagdagan dito nga mga proyekto nga atong gihangyo sa Department of Public Roads and Highways katong mga protection di man sad nila madali o di mahurot da kanang mahurot gitanan ba kuan agi uban makabilin pa pero at least yearly do na sila gi do na progress niya na nga kuan pero usahay lagi mo na nga sa atong ingon usahay kanang mga substandard nga pagkakuan kanang ilahang riprap kay supposedly kanang tatong siminto dayon bato karon bato siminto ita murag dili ginamayan pagka usa pa bato nya muna ini ka igos bato matangtangan og ngipon ang bato magkasunod-sunod to siya kahagbong kay usahay layo magdistansya ba ang kuan ba may di man kanang gitawag bitaw sa mga panday itong kanang masa kamada nga tawag nila nga kuan haron mas lig-on jud unta pagayo pero I don't know to ila man sa nga proyekto nga kuan sa Department of Public Roads and Highways so mo na nga ini ka tagak sa usa ka kuan ni kaluag na sa usa ka bato mag sunod-sunod na siya og ka hagbong baliko na sad kay og di siguro na mahagbong dayon dugay na mo sa silang balik mao na. So kana ra akong kuan pero dapat ana gud unta do na yung monitor nga sa inyo hadi nga part pod nga murag kana tan-aw nako kay nang dili gid maayo pagkatrabaho Aman mi nagsige man mi og robing na makita man namo yon makita gyud namo nga daw na mga diferensya pod sa ilahang slope protection. Gani hantod karon do na pay nagdagan ngadto nga I think mga 98 million na nga slope protection kay dako kayo lugar near sa Lower Busay nga mahugno yun ang daan mo parehag dito sa kuan ba dito Siraw nga kuan mo sige inigkuan na mo abunuhan ayuhon mahugno na sad no naagi nana mo lagi mo ginana ba mo nabon bugaan na pod kani insertion na sad ni. Salamat. Okay. Atong floor director June Santa Cruz. Atong atagi gayon nga makapadangat sa pangutana. More laliman ka, more gipakpakan. Ang uban akong gipailaw pakpaki. May buntag din yung tanan. Kada Bernis ni mag-birthday. Kadang salamat ay pagkadin ninyo sa akong birthday ha. Sige. Kadang pangutanan ako ni Engineer Carlo. Ano nga imong tambag dong ini ato mga official dong nga. Makutulan na unta ning flood problem ni sa ato dakbayan lang unta. Lisurat ang bagana na yung mga gahi, mga nag-uugod. Na, during 2011, when I was sa akong nagkuha ko sa structural engineering, akong thesis was submitted in Mandaue, Cebu City o Talisay. So, kundi pa na sila gahigo, siguro katong nahitabo sa Bagyo, di man na ito ma-prevent, but it would not be that relentless and one. So we need good integrated land use, proper urban planning, not just for the city but for the entire island of Cebu province. Okay, may follow-up question dong. Okay na. Sige, kisa pa ilay mga tanan ato hatagag higayon katapos ang hugna. Boyax. Wala na? Okay. Ninihigayon na atong hatag higayon ng atong duha ka mga dinapit paghimo silang mga final or parting statements alang sa atong mga viewers o mga tigpaminaw. Kapitan Yuri. Salamat kayo Sam no og ni Idol Juninho Padilla og atong mga opisyal sa Press Club. Ako nagpasalamat ko sa inyong pag-imbitar nako no dili lang kay kauban kaniadto kay retiro naman ko aning kuana. Pero at least murag na manumbalik nako ang mga karaan nga panahon bitaw nga nagpupo tas mga tipakas kagahapon kana makasuko kabildo pag-apil kay sahay ang akong kabildo dito mga barangay tanod mo siya akong mga istorya nga karon na sa mga EI ba atong ka istorya nga dinhi sa ato no labi kay mana maminaw lang ta nya dilan ta tan-aw lang ta kulata tanaw lang ta permisa kuan so karon salamat kayo kay dako kay na kong dungog nga gidapit ko nining usa ka prestigyoso kayo nga press freedom matag semana dinhi sa ato sa Dakbayan Subo.
press kuha na to. Sabi ni press conference. O nya, nindot kayo, Kapitan, kung matag Bernes, makahigayon kag tambong din aron lang tumingle with our colleagues. Pwede kayo. Pwede mga ako ginambito si at least once a week. Si Juninho nga kaniadto kung appeal ko na imuhang kuan press club. So appeal. Pero timingan man nga Wednesday to nya ako god kuan man ko kanang dialysis patient masad ko. So kuan kanang schedule na ko matag Wednesday. Anya Bernes mata. Karon Bernes man apo sin makabel ako. Okay, sige. Nindot kayo. Arita ni Engineer Carlo Haka. I have two message now. Sa mga tao sa gobyerno ba, without integrated land use planning and strict enforcement of environmental regulations, kani atong flooding and ecological degradation will continue and worsen. And we should ponder that katong giingon ganiya nga will Cebu be livable after 10 or 15 years from now kung magpadayon naginana. And to my fellow engineers, architects and planners, before we make such developments, we should examine our conscience and ourselves. Are you being too greedy? 10 years from now, 15 years from now, unsa pa may kwartaho nimo? Okay, nindot kayong puntuhag yun. Og dinhigayon na atong paminawon alang sa iyang pamahayag usab ang atong kugihan og maabtik nga founder and chairman of the Philippine Press Club Cebu Chapter, Nino Bonito, Juninho Padilla. Maglilindog pag yun. Hey. Usa sa mga tinamod ug tinahod nga ako ag yung kanang ipaminaw niya itong bata pa ko. Hangtod nagkauban mi niyani akong pagyukbo sa iyahang amahanon na pagtagad sa iyang barangay o digot malimot sa iyang diin sa gikan ang atoang grupo sa media. Yudi Sanchez, Kap, partner, matag niyatong mga hangtod nagkauban yun mi sa iyang atong programang Tikdol kada buntag kadibati min duha. Di ko musugot Sam nga kada Biyernes na siya. Di na pwede kada adlaw o maabot na to nga kung ablihan na to puhon. Yes. Nga to ang proyekto na siya kagalingon na Tikdol dito. Di ko musugot na di ni sa musugot. Kinala ng Jud. Mubalik ni sa radyo kay Yudi Sanchez guni. Okay yun? Nagasalamat ka. Padayon sa imong kwan. I pray for good health and more blessings to come and continue to be an inspiration sa uban. Labi na sa mga bagong tubo na imuhang lungsuranon o kani mga bagong tubo na mamamahayag. Nagasalamat. O sa kuwasang ako nagitawag last Wednesday sa programa to sa Manila sa Net 25 nga kaning Jericho Rosales of Cebu. O niya kung na may Nostradamus niadto siya say atong paminawon karon as far as flooding threat and structural engineering is concerned. Kung nahinomdo mo mga higala niya itong bago pa ito ang Cebu Press Club, siya ang unang ni-warning ka na to nga di ay umaabot kung uwan o kusog basig bahaon ang tibuok Sugbo. O gini, nahita, wa man tamo ingon nga ato ano simbako man. Pero kato siya scientifically kuanto siya researched o niya kani ilaham gining thesis nga iyahang gitun-an atong paminaw nun ta pagayo. Dili lang mao ni kunay maminaw ani niya tuhog yun sa kamaturan ng lain tuhog ni mo kon. Daghang salamat Engineer Carlo Haka. Okay, salamat kayo Chairman Juninho. Nya akong gihangyo aton Chairman
nga motunol nini atong certificates of appreciation sa atong duha ka dinapit og kining token. Arita sa tubangan palihog. Atong una ato la basahon ko na ang text ni certificate of appreciation presented to and then the name of the guest for appearing as panelist of the club's press briefing given this 14th day of November 2025 at Raja Park Hotel, Cebu City. Signed, Juninho Padilla, founder and chairman. Signed, Sam Costanilla, forum executive producer and moderator. Signed, Romy Piñalosa, president, absent. O ganing yano nga token from the club. Okay. Lain na. Certificate of appreciation presented to Engineer Carlo Haka. Okay, thank you. Salamat. O, picture taking tangari with our guests, Kapitan Yudi Sanchez and Engineer Carlo Haka. Picture, wala pa. Dali. Members. Ed, Jun Kanya, Rudy, Arki, Chris. Dali. Okay, og dinhi mapupos ang atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu Chapter nining Nobyembre 14, 2025. Hangtod sa sunod Biyernes sa susama nato nga panagtapok. Akong gihapon yung alagad Sam Costanilla. Daghang salamat og huway sa payan. Enjoy your weekend.